Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop. Oo, isa ako sa kumita sa tatay niyo. Meron pa akong isang tanong. Wala na bang ibang kasabwat? Narito na nga ang ating pakabangan ngayong Sabado sa Abot Kamay na Pangarap. Dito nga na napilitan na sabihin ni Nerissa na ang nagamit daw sa kanyang sasakyan ay itong si Moira at baka na lahat daw ni Moira itong pagkidnap dito ni Don Pepe. Subalit nang nagkaharap na nga sila dito sa presinto ay agad naman na binawi ni Nerissa itong kanyang statement at lalo pat napatunayan ng abogado ni Nerissa na hindi daw pinipirmahan ni Nerissa itong kanyang mga sinasabi at pinapalabas na napilitan lamang idawit ni Nerissa itong si Moira dahil nahuli nga siya ng mga pulis. Kaya na-dismiss na naman itong mga ebidensya na sana ay magpapatunay dito na itong si Moira nga ang may nagpadukot o nagkidnap dito nga kay Don Pepe. Kahit nakiusap pa itong si RJ dito kay Nerissa na sana raw ay sabihin ni Nerissa ang totoo na si Moira nga ang may pakana ng lahat. Samantala, nabangga naman ni Dax itong sasakyan ni Eric at dito naman na biglang nagpreno dahil kausap nga ni Dax itong si Moira at kinamusta itong si Zoe. At dito na hinawakan agad ni Eric itong si Dax at nagtangka sanang tatakas at isinama niya nga ito sa presinto upang singilin sa damage ng kanyang sasakyan. At dito naman na humirit itong si Dax at nakiusap kay Eric na sana pag-usapan na lamang daw nila dahil hindi lang naman ang kotse ni Eric ang may gasgas pati na daw itong kanyang motor. At humingi itong si Dax ng palugit at sinabi na may tatawagan daw siyang kaibigan. At sa hindi inasahan, narinig ito ni Eric na kausap ni Dax itong si Moira at may sinasabi tungkol dito sa nangyari sa kanyang biyanan na si Don Pepe. At dahil dito, dali-dali naman na tumawag itong si Eric dito nga kina RJ at Giselle at sinasabi na baka tauhan daw ni Moira itong kanyang nasa lupa at agad nagtungo itong sina RJ dito sa presinto at nahawakan agad ni RJ itong si Dax at pinapaamin na kung sino ang nagpakidnap sa kanilang papa. At dahil dito, nagpatawag agad ng abogado itong si Dax at nagharap-harap nga sila kasama itong si RJ at itong si Giselle at sumunod naman dito si Zoe at nakahanda na nga magsalita at umamin itong si Dax na kasamahan nga daw siya sa nagpakidnap dito kay Don Pepe. At dito naman na kinabahan na itong si Moira dito sa sinabi ni Nerissa na kahit siya ay hindi niya maisabi dito kina Giselle at RJ na itong si Moira nagpakidnap dahil kaibigan daw siya. Pero wala silang seguridad na hindi ba magsasabi at ilalaglag ni Dax itong si Moira. At ito na nga, umamin na nga itong si Dax dito kina RJ at Giselle. Nakasabot nga siya sa nangyaring pagkidnap at nagtanong itong si Giselle dito nga kay Dax na kung sino pa ang nasa likod ng pagkidnap dito sa kanilang papa at nakatingin naman itong si Dax dito kay Zoe at lalong-lalo na ilalaglag ni Dax itong si Moira dahil wala na nga siyang mahihita dito at hindi na nga magbibigay ng pera itong si Moira dito nga kay Dax, lalo pat malaki din ang gusto at obsessed din itong si Dax dito kay Zoe, kaya naman gagamitin din siguro ni Dax itong si Zoe upang sabihin na kasabwat din siya nang sa ganon ay damay na sila na magkasama sa kulungan. Kaya yan ang ating pakatutukan bukas kung malalaman ng nga ba dito nila Giselle at RJ kung sino nga ba ang nasa likod sa nangyaring aksidente dito kay Don Pepe. Yan po ang ating patuloy na pakabangan bukas mga kapuso, dito lamang yan sa Abot Kamay na Pangarap at huwag niyo po sanang kalimutan i-like at i-subscribe ang channel na ito. Hanggang sa muli, bye-bye!